God is good all the time. Welcome to Marian Real Talk. Isa, dito naman uli ako. Welcome again to Marian Real Talk. Now I'm with Chief Engineer Tan and Chief Engineer Danao. And si Chief Engineer Tan yung pinaka-senior namin sa company, no? Sir, ilang taon na kayo sa company? Almost 18 years. Almost 18 years, no? So marami na siyang na-encounter, and sa vlog na to, may kita natin, sabi ko, katulad yan, sabi ko nga, this is a real talk. So purely real na opinion ng bawat isa, ano yung napapansin. Sir, para sa kaalaman ng marami, no? Kasi ano sa tingin nyo, 10 years or 15 years ago, how do you find Filipino seafarers? As for me, 10 years ago, I think Filipino seafarers are good. Firstly, they are good and competitive. So they are much in demand, especially sa Japanese ship owners, especially sa kumpanya namin, ni Sinkayon, and other relative company. And secondly, because of that, because the competitor, like Chinese, Vietnamese, are not yet matured in their So yung mga panahon na yun, sir? It's not yet, their mining industry are not yet matured. So it's so it's very advantage during that time sa mga Filipino seafarers. Then later on, until such time, we start about 7 years ago, we start recruiting other nationalities. By the way, ilan yung nationalities natin sa Nisen? Sa Nisen is Indian, firstly, Chinese, Vietnamese, Myanmar, and few are Indonesians. Filipino and Filipino also. Korean. Yeah. So imagine, sir, parang 7. 7. So ito yung parang competitor ng mga Filipino sa company, not just only Nissan Kayo. 15 years ago, ang main competitor natin are Indonesians. But this 5 years, 7 to 5 years ago, then the Chinese and Vietnamese are getting stronger in terms competition against Filipino seafarers. But since, sir, matagal na kayo rito, no, alam naman natin so many ship owners, not just only in this island, but even sa IHEMI natin. So ano yung nakita niyo with the other ship owners? Ganon din ba yung sitwasyon na napapansin nila ngayon or even before? Kasi mining industry as a whole, kung anong nakita namin, nakita din nila yon. Kung ano yung advantage ng Pilipino, nakita din nila yon. Kung anong disadvantage ng Pilipino, nakita din nila yon. Then they come up na ang competition is becoming stronger. Kasi marami na nag-migrate from Filipino to Vietnamese, Filipino to Chinese, and to other countries. So sa ganong trend, malaman natin na ang kalaban natin, o let's say hindi naman kalaban, yung competitor natin ay they strive themselves na mag-e-excel din sila so that mapansin sila ng mga ship owner. Talagang kung ba hinuhusayan nila a way of gaining the trust ng may-ari. Malupit yung competition. Hindi lang alam ng gobyerno natin at karamihan na Filipino seafarers na yung Vietnamese and Chinese in term of competency, hardworking, ang efficiency ay almost kasing level nila. Kung minsan maapawan pa sila. Yan base yan sa record namin. Kasi matagal na kami nag-ship management. Alam namin kung ano yung strength ng Pinoy, ano yung strength ng Chinese, ano yung strength ng ibang nationalities. Doon kami nag-base. Yan ay
prove yan. Actually, no, marami rin yung mga statistics dating lumalabas. Even years ago, makita naman natin yung increasing number ng mga Filipino seafarers, kaya nga tayo ang naging top na parang nagsusupply sa buong mundo, kaya nga nakilala tayo when it comes to seafaring industry. Ngayon, sa tingin nyo, halimbawa, ano yung pwede nyo may advice para sa mga kasama nating mga seaman para manatili tayo sa pagiging competitive natin with the other nationalities? Kasi alam naman natin, not just only Asian, even some European, halimbawa yung mga Ukrainian, Romanian, now talagang they're striving hard para makilala din sila, no? Makita rin na maayos sila, nakita nila yung advantage ng profession na to. Actually, ang main advantage ng Pinoy against other nationalities because of their English proficiency. Yan lang naman eh. So, other than that, pareho lang sila hardworking, pareho lang sila may competence. So, what we are saying, kung mag-attend ka sa POA ng seminar, sabihin ka ng mga taga-seminar, we are increasing. We are increasing sa deployment. But they did not say, hindi nila kinuha yung deployment sa China at saka sa Indonesia at saka sa Vietnam na times 2 ang increase ng deployment doon. So saan nga yung kinuha yun? Instead, saan napupunta sa Pilipino yun? Ang deployment nila, let's say sa kumpanya natin, let's say ang Chinese, before we have only 2 vessels, ngayon ilan na sila? More than 25 na yung barko na hawak ng Chinese. Medyo very drastic yung changes. Not only sa Nissan, if you go other company there, let's say mga big company not to mention them, they are also migrating from Filipino to Chinese. So, natingin lang natin yung statistic natin sa deployment, but hindi natin natingnan yung deployment ng Chinese, Vietnamese, kag Indonesian. Okay. Chief Delphine, ano naman yung masabi, ano yung may advice mo para sa mga kasama nating Filipino seafarers para manatili tayo on the top o pagiging competitive pa rin natin? Kasi doon tayo manakilala. Okay. Sa akin naman, dapat magkaroon naman sila ng self-initiatives na bigyan pansin ng sarili nila tungkol sa career nila, na madagdagan ang kanilang kaalaman, hindi lamang sa yung bakasyon nila ay magkakaroon sila ng para sa family, kundi magkaroon sila ng additional training, dagdagan ng kanilang skills para maging kaakit-akit yun sa mga ships owners na ang mga seafarers na kanilang hawak ay mayroong mga skills na talagang nakakabuti para sa barko. Sa bagay, no? Kilala ba ng mga Pilipino bilang sa pagdating sa skill, no? When it comes to enhancing yung sinasabi nating general skills, ability, knowledge, in general sa art, ano yung pwede nyong i-advise para sa mga kasama natin? Ang skill at saka yung upgrading, lahat nationalities meron. The problem with Filipino in the advent of internet sa barko, nawala na yung mentoring, which is very important. 10 years or 15 years ago, ang mentoring from officers to cadet, how to become a good officers, ay pinupus ng mga senior officer yan. But there's still some companies na continue practicing that one, no? Ganun pa rin sila. Sa onboard, manotice mo ngayon nga after sing duty nila, kanya-kanya na sila punta dun sa kwarto nila. Hindi kasi Sir Art nun wala pa tayong internet kasi kaya nga yung negative factor ay minsan yung negative factor ng internet sa barko. So ito yung negative factor ng technology. Ay yung mentoring at saka camaraderie sa barko ay medyo na-lessen. Yeah, actually that is very important. Yung kana yun. Kasi ang sa barko, maka-gain ka knowledge not only sa experience but also sa
discussion nyo kung minsan, just a casual discussion habang kumakain kayo, at saka yung free time nyo, yan ang pinaka-importante, yung bonding, friendship, at kumaderi. At the same time, makagain ka ng knowledge. Actually, nung mga panahon kasi, nung mga nauna sa art, nalala yung BHS pa noon kaya andun lang tayo sa TV room lahat sama-sama, no? Oo. But nowadays, dahil sa technology, sabi nga nila, no, may mga internet na iba, nauna na sa kabina, kontento na sila para doon. Siguro yun din yung nagiging advantage for the family, of course, no? Having the constant communication. Siguro lahat ng bagay may advantage at disadvantages. But one thing siguro, what we need to focus is how to stay doon sa mataas pa rin na pagiging competitive ng mga Filipino sa art. Yan ang goal natin lahat, especially sana sa mga government agencies na they have to think sa competition sa labas. How to motivate, encourage, how to give more incentive na magiging magaling yung Noypis kung i-compare sa mga Chinese. Kasi at the present rate, sa paningin ko lang, mas ma-overcome tayo ng other nationalities sa mga, let's say, sa competence. Kung hindi tayo mag-act ngayon. Oo. Gobyerno ng papelyo. It is a gobyerno na papelyo. Just to be honest, when I was on board, no, kasi ngayon, no, kapag tatanungin mo even yung mga kasama natin sa barko, sa mga kasama natin nagbabarko dyan, no, nasa barko, pag narinig nila ibang lahi, para bang sabi na, yung mga Chinese, yung mga Romanian, yung mga, asin talagang down, no? And parang Filipino lang ang thumbs up. Just to be honest, hindi ko rin masisi yung mga kasama to have that kind of thinking kasi isa rin ako dati na ganun din. Iniisip ko ganun din till such time na mapunta ko dito sa owner's office and we are managing about 7 nationalities. Then we found out na mali yata ako sa naisip ko. No? Hindi pala sila ganun. Nakita ko na maayos man sila. Oo. So now we are trying to be fair and setting siguro itong talks na to would be a good encouragement sa mga Filipino seafarers natin na siguro time to act para gawin natin yung part natin, no? Na manatili pa rin tayo, maging number 1 pa rin tayo sa choice ng mga ship owner, not just only for the Asian companies but also for the European companies. Sa tingin mo, Sir Art? Yun ang dapat natin nga ibahin natin yung mentality natin nga yun na ang Pinoy ay magaling sa in terms sa trabaho sa barko. Ganun ka rin ba, Chief Del, dati? Dati ganun ang pananaw ko, kaya lang nung nalaman ko na pagsimula nung nagpasok na ako dito sa trabahong ito, napansin ko nga nakakaiba pala ang aking inisip. Iba doon sa nga panangyayari ngayon. Actually, sabi ko nga, pare, ganyan din naman ako dati. But siguro, ginagamit ng Diyos yung pagkakataon na ganito para ma-open yung mind natin and magbigay ng challenge para sa mga kasama nating Filipino seafarers to improve. Kung nakamulatan natin na tayo yung top, why not na manatili tayo para doon? But of course, we need to do something, no? Para manatili tayo sa ganong klaseng estado at kaisipan ng marami. Last word, Sir Art. Ang masabi ko lang ay yung competition natin, kung hindi tayo mag-strive to become the best, unlike 20 years ago, kailangan talaga natin ngayon yung all sector of the industry sa Pilipinas magtulong-tulungan para kung paano natin ma-attain at saka ma-maintain ang superiority kag majority natin. Papasok na naman dyan ang training center, marina, eskwelahan. Kasi these are the government agencies na ang una best yung siyempre sa paralan. Yung
Kasi sa atin, unlike na-observe ko sa Vietnam at saka sa China, yung yung selection sa pagbabarko, sa pag-officer, iba kay sa atin. Sa kanila, kung once an officer, Vietnamese, Indian, ganun din. Ang ila selection, mas, yung ibig sabihin yung standard sa selection nila mas mataas kaysa standard sa selection natin. Kasi But of nagpakaraming maritime school actually sa totoo lang na they are not concerned about quality. So they are just concerned about the quantity. But of course, It's because part of this business. Siyempre, paano ka mag-business kung wala ka estudyante? but of course, sa Pilipinas, alam natin na meron tayong mga top maritime schools na dito nakikita natin yung mga potential pa rin, no? The smart. Yan na lang ang nabubuhay sa atin. And of course, sabi nila, meron din may kasabihan na it's not about the school, but it's about the student. Sa bagay, may mga taong likas ang kanilang potensyal at pagiging smarte, nagiging fit sila for this kind of profession. Siguro one thing we can share is siguro we have to take the advantage habang nandito pa, Sir Art, no? We need to take the opportunity habang nandito pa. Oo, habang kasi kung nandito, that's why when I'm visiting the vessel, I always emphasize nga yung competition natin sa ibang barko as you compare sa nakita ko sa barko nyo, malayong malayo sa barko ng mga Incheck, mga Vietnamese, kag India na inaakyatan ko rin. Okay. So, doon ko na makita ang comparison. Okay. Tanungin mo si Kapitan, bakit ano yung nangyari dito? Bakit ang bago ng barko mo mukhang 5 years o 10 years? Anyway, this vlog po is a fair talk, no? It's a fair talk na kung saan tinatake lang natin kung ano yung napapansin. This is a personal opinion and observation. So, we are not saying it is in general. Doon kung mayroon mang nasabi o minatakil kami na para bang hindi pumabor sa inyong pananaw, but siguro take it in a positive way for us to improve, no? Ang gusto lang natin is matulungan ang mga kasama nating Filipino seafarers, makilala pa rin tayo, na manatili tayo on top. Sabi nga namin, in this little way, we would like to provide information. Ito na yung totoong nangyayari, no? Ito na yung totoong nangyayari, and kailangan natin gumising, and we need to act something, no, do something in order na manatili pa rin tayo. Chief Del, last word. We have guests. Ang masasabi ko dyan, doon pa lang sa barko, nandoon na yung real na pag-training at saka para matuto ka, nandoon na mismo. Okay. Nandoon na yung mga totoong bagay na tumatakbo, gumagana, doon na sa lugar na yun. So, salamat po, and hope this vlog could help and motivate Filipino seafarers for us to maintain and sabihin nating magbukas sa isipan ng marami. And this is it, ito na tayo, and kailangan nating manatili what we need to do and what to do. On next vlog po, itatakil po natin yan. Thank you po. God bless you. Thank you.